pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Mga kapatid, nabigyan natin ang ating nagawang mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanday ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kada ng Diyos sa mga upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, ang pagbabayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang langit at lupa iyong pinamamahalaan. Digin mo ang pagluhong ng iyong sabayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pupo ka lahat at pakinggan po natin ang pagpapakyan ng mga salita. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilanang ikaw ay Hama. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat inirang ka ng Panginoon at pinahirang ng langis upang maging hari. Inutusan kaniyang lusugin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbukan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa may malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinupuntahan niya sa akin. Binihat ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinaka-mainam na sa lupa, mga tupa at baka, at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing haba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulang, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagitin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagitin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambana ay sinusunod. Bagaman ang mga toro ay hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sakipan natutunod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoon, at ayaw na tanggapin niya ang aking mga utos. Ang masusunod sa Diyos ay sasabihin niya ang utos. Kahit ito ay ginawa na
nawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo aking pagbikaan, upang inyong maunawa ang ginagawang kamalian. Ang parang na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang mayo, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Patayo ko lahat. Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Noong panahon iyon, nag-aawino ang mga alaga ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alaga ni Juan Bautista at ang mga alaga ng mga Pariseo, ngunit ng mga alaga ninyo hindi? Sumagot si Jesus, makapag-ayuno ba ang mga panuhin sa kasalanan sa panantalang kasama nila ang lalaki ikinasal? Hindi. Kapag wala ang ikinasal, sa pamalaman sila mag-aayuno. Walang nagtatapi ng bagong kayo sa lumang kasusukan. Pag kurang na bagong kayo, mababatag ang luma at tawang lalaki ang tuloy. Wala rin namang nagsisilip ng bagong alat sa lumang sisiklang balat. Sa pagpupukin ang alat ang balat. Kapwa masasayang ang alat at ang sisiklan. Bagong alat, bagong sisiklan, balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na rin suriyan lahat. Mga kapatid, may takdang panahon na binigay sa atin ang Diyos at napakabilis ng panahon. Pagkatapos ng Kapaskuhan, tayo na sa pangkaraniwan ng panahon at sa bawat panahon may kanya-kanyang katuturan, may kanya-kanyang kabuluhan at kahulugan ng buhay. Sa ating pagbasa, narinig natin na may oras para maghiwang at oras para mag-ayuno. Hindi magmarites. May oras para magpika at may oras tayo magsaya at may oras ng kalungkutan. At ay narito ngayon upang ipagdiwang ang buhay na nakita natin sa ating kapatid na si Nanay Tess. Isang taon na nakakaraan at noong ako ay nagbahagi, talaga ito'y marami sa iyong nakalimutan, marami sa iyong wala. At kung pwede kong ulitin, sa ibang panahon, sa ibang pamamaraan, sapagkat naniniwala ako, ito pa rin yung pinakabuod ng buhay. Ito pa rin ang ibig saysay ng bawat salaysay ng ating hiram at handog na buhay. Hindi ko alam kung may nakakatanda pa at talaga ito'y wala na. Kahit si Brother Christian at si Father nakalimutan na. Ako na nakakatanda dahil natuwa ako nung bibigyan itong homily na ito, sabi ng isang pari, ay, pagpili pa na yun, no? Sapagkat ito yung pinakapuon ng ating buhay na pinakita natin kay St. Paul, lalo kay San Pablo. Narinig nyo na yung pagbati niya, pero gusto kong balikan ulit sa buhay natin at sa buhay niya. Alam niyo kung ano yan? Yung sinabi ko sa inyo,
ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkakaisa ng Espiritu at Santo ay sumayon lang. Sumagot kayo. Pakinig kayo sumagot 365 days. Sa unang punto, ang pagpapala ng ating Panginoon, the grace of our Lord Jesus Christ. Ang buhay ay pagpapala. Ang buhay ay iyak. Ang buhay ay tinatawag natin in English, it's always a blessing, it's always a grace, it is always a gift of God. Amen? Amen. Walang labis, walang kulang, walang kahit po pwedeng ipagyabak, kundi ito'y pinili ng Panginoon. At dahil ko, nung sinabi ko yun nakaraang taon, and after 1 year, sa mga anak at sa inyong bawat isa sa inyo na naging bahagi ng buhay ni nanay, masasabi nyo, after 1 year, sa iba't ibang pamamaraan, na kayo ay pinagpala sapagkat si nanay naging bahagi ng inyong buhay. Bukod sa every now and then, nakikita ko ang mga Facebook post, lalo na ni Kuya. Ako lang dito sa Malaya. Okay? Makikita at madadama ninyo yung pasasalamat nila na si nanay ay naging bahagi at naging tunay na ina. At dahil ko yun gusto kong balikan ulit. Gusto ko ulit tingnan yung mabuti kung anong ibig sabihin ng buhay na naging parte, naging bahagi, lalo-lalo na sa isang family, kung sino si nanay at ano si nanay. At palagi ko, yun ang mararamdaman natin na sa bandang huli, kapag pinikit natin ang ating mata, pag tayo muling balikan ang magaganda, masasayang alaala, isip, paalalahanin, ito'y isang napakagandang alaala na ang buhay ay tunay na blessing. Amen? Amen. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, napakaganda natin sabihin pag-ibig daw ay nakalagay sa puso. Totoo yun. Pero sa buhay ng bawat Katoliko, sa buhay ng bawat Kristiyano, ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi ang simbolismo ng krus. Hindi ka mo pwedeng magmahal kahit hindi ka taga Santa Cruz at ang pinatuloy ka ng krus at desarto mo dapat. Okay. Pati ng buhay. At yun na nakita ko sa buhay ni nanay, lalo na maunang tinawag na si tatay, kung paano yung pinalaki at nakita nyo naman, sana dumami sila. Yun ang dasal. Kaya sabi ni Father na, lahat na single blessedness. Tapos, hanggang ngayon lang, ngayong taon na ito, maraming magbabago. Ano, hindi ko alam. Mas mating sa akin. Para next topic. So, hindi ka kasama brother Christian. So, sa mga muli, yung pag-ibig, yung pagmamahal, lalo nagkaroon ng katibayan, lalo naging masidhi, dahil muli na nila naintindihan na unawaan after 1 year yung word na pagmamalasakit. Yung word na sakripisyo. Yung word na nakalimutan mo ang sarili mo para sa kapakanan ng minamahal. Ito'y naging maging malinaw lalo na sa kanila. At alam mo, naramdaman na naranasan nila yan. At maaaring sa dami-dami ng mga yugto sa buhay, kapag nawala ang isang tao, higit mong nararanasan kung gaano siya kahalaga, kung gaano siya kaputi, kung gaano siya kamahal sa ating buhay. Palagi ko, may kasamang luha, pero sa bandang huli, isang lubos na pasasalamat dahil si nanay ang naging inay. No words can explain it. Because the real fact that they're being good is because they have a very good mother. Malalaman ang bunga hindi sa bunga. Malalaman ang bunga kapag nakita mo kung paano ang mga minamahal mo ay naging paano ang naging buhay. Amen? Walang lapis, walang kulang. Ang buhay ang siyang pinapamapisan para tandaan kung paano
ang magulang ay nakita ang paanong pinalaki niya ang kanyang mga anak. Sa inyong alam, yan mo, pag wala simbahan, kung nila na ginubigan yung papapapare at mga seminaries. Amen? Pangatlo, huli. Ano yung pangatlo? Una, pag-ibig. Una, sabi ito, pagpapala ng Panginoon. Pangalawa, pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, at pagkakaisa ng Espiritu Santo. Yun ang pangalan ng bawat magulang. Yun ang inaasam ng sino pumang pamilya. Kahit mapanood yung Gumbursa, kahit mapanood yung Liman, ito na lang panood. Wala ko lang panood, kahit ang Firefly, no? Diba? So, matang ko yan, yung sinasabi ng Jose Rizal. Gusto ko lang yung sinasabi ng Jose Rizal to. Okay? Mahirap ang aming bayan. Pero isang pwede kong ipagyabang. Ang yaman at kayamanan ng isang Pilipino ay walang labis, walang iba, kundi isang masaya, nagkakaisa at nagkakabuklod ng pamilya. This is the treasure and the real wealth of being Filipinos. And hopefully not only Filipinos but every family. At so palagi ko, naiintindihan ng mga kapatid more than ever na hindi lang ginagawa nung nabubuhay pa si nanay kasi marami yung busy whatever. Pero nung nawala sila, napansin ko, lalo sila nagsasama. Lalo sila nagbubuklod. Lalo na sila nagbibigay ng panahon sa bawat isa. Sapagkat walang ibang inaasam ang isang magulang, kundi makikita, nagkakabuklod, nagkakaisa, nagkakasama ang kanyang mga iniwanan. At yun hamon sa bawat isa sa atin. At yun ang nais kong maramdaman at maranasan natin more than ever na hindi siya nawala. Kundi ang naging buhay ang kanyang alaala. Hindi mo pwedeng maagnas. Hindi mo pwedeng mamatay. Sapagkat kapag bahal mo, sabi ko nga, pag pinagkakasal ako, makinig kayo. Sa mga taong malulungkot, ang panahon ay napakahal. Sa mga taong masaya, ang panahon ay napakahikli. Pero sa mga taong nagmamahal, ang panahon ay magpakailanman. Tama ba? Hindi na pwede. Pag pinigit natin ang ating mga mata at nagpas ulit ang lahat ng alaala, buhay si nanay. Hindi po pwede siya mamatay. At dahil kung tapusin ang kaya po ako ang nag-ulit kasi wala pong boses dahil na po member po ito na best choir in the world, no? So, nabago po, okay? Kaya nung sinabihan po ako, pwede ba ako humindi? Si nanay, kahit ilang beses na kami nakita ni nanay, Panginoon po. Napakasarap gulitain. So, because there, inang challenge ko sa bawat isa sa inyo, lalo na sa pamilya, kasi kahit yung gospel natin, o yung first reading natin, napakaganda na. Sa pagkakuli, walang sakripisyo na importante sa Panginoon, walang pagmamalasakit na importante sa Panginoon, kundi gawin ang kanyang kalooban. Kahit bisan mahirap, masakit, at bisan hindi natin makayanan. At ang kalooban ng Diyos na oras ng Panginoon na magpahinga siya. At yun ang nais natin itaas sa Panginoon. There's no other sacrifice than the way of God, and that is to do His will. Kaya gusto kong balikan, uli, kung anong ibig sabihin ng kanilang devotion, ano kay Maria Magdalena? Tama ba? Hello? Ipuprosesyon na namin dati sa isang taon na to. Pero yung napakaganda ay di lagi ko natutuwa pag naalala ko sila, nakita ko ang image. Yung ibig sabihin ng devotion ng pamilya. Nagulimahanan, umiyak, nalito, hindi alam kung ano nangyari sa Panginoon. At maaaring isa sa buhay natin dumating kung gano'n, parang yun, hindi ko aalis yung pangmuli yan. Hindi ko aalis yung kalungkutan na sabi misa ni Father Julius, sometimes you cannot just move on. And sometimes it's not so easy to move on. But I would rather say, we continue to walk on. We continue to accompany. Napakaganda ng sino na ibig sabihin, sama-sama tayong maglalakbay. Sama-sama tayong nakaantabay. Sama-sama tayong nakagabay. Pero kung titignan natin si Maria Magdalena, isang bagay lang. Nakita yung ceremony, nakita yung master, na hindi ito patay. Ito yung buhay. Ito yung pananampalataya dapat sa atin ay maging lubos. Sino man ang naniniwala kay Kristo, sa buhay kasama natin siya. Sa kamatayan kasama natin siya. At sa kabilang buhay, ikaw ang aming Panginoon. In good times, in right moments, and whenever it is the time,
Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? And that is the meaning of devotion to Mary Magdalene. That we are men and women of resurrection. Because we are Easter people, even in ordinary life. Amen? Pangalawa ulit. Tagal na akong sasalita. Yung pangalang Teresita. Ano na ibig sabihin ng Teresita? And the most famous Teresita is the child Jesus, Saint Teresa of the child Jesus. Ayun gusto kong ulit, napakagandang alaala. At alam nyo ibig sabihin ng Teresita. Ito, kaya alam nyo ngayon. Nasabi ko rin, kaya marami tayong amnesia. Hindi maliwanag at malinaw minsan sa atin. Pero gusto kong tandaan yung sinanay Tess. Ito ang pangalang Teresita. Ang pangalang Teresita o Tess means the harvester. Mga Tagalog, mang-aani. And everything is result and products. Who we are and what we are in particular for this beautiful family. The harvest of faith, of hope, and of love. The harvest of grace, the harvest of love, and the harvest of communion that Nanay has shown to the family. Lahat ito bunga ng pagmamahal, pagmamalasakit, at pagpapala. By the way, ang ibig sabihin, ni-research ko po, ang ibig sabihin ng Rodenas, hindi alam mo, gift of God, but Christian, ang ibig sabihin ng apelyido ni Nanay. Okay? Rodenas means biyaya, regalo ng Diyos. At ang ibig sabihin ng saon, ni-research ko rin, means lucky, means fortunate, means blessed. Sa pangalan pa lang, lubos at puspos. Tandaan natin, ang ating pangalan is our vocation. Ang ating pangalan has a mission. At talagang po, naging tunay ng pangalan. Hindi lang sa pangalan, pag sa apelyido si Nanay, naging tunay siya. And yung lines ko, muli natin alalahanin sa bawat Eucharistia. Sa bawat Eucharistia is the grace of God. Sa bawat Eucharistia is the love of God. Sa bawat Eucharistia is the communion of God to each other. At patuloy natin ay maglalakbay. Pustos at lubos na nananalig at naniniwala. At sa bandang huli, naway maging tunay tayong saksi. Dahil ang buhay ay isang pagpapala. Ang buhay ay isang pag-ibig. At ang buhay ay isang pagkakaisa. Ang pagpapala natin Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo ay sumayin na. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa inyong simbahan. Kapilap niyo ba? Pinagpili tayo para sa pagkakas ng bayan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at tumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan na may patuloy na magturo ng katotohanan ng Kristo at labanan ng kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig na may isulong ng kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasi sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi maghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit
at yung mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kami sa aming kailangan. Ang mga tapat na yumamo naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kami sa aming kailangan. At ang lahat ng ito linihilig namin sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahari ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kami pinabahan ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay. Sa pagkakailan at karangan natin sa ating Panginoon at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama namin lumikha sa aming pagkakain ngayon para kay Teresita. Inilulunok namin kanilang makaharap sa pagbubo bagyong maawaring anak na sa nilipis na may habang pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang pagmalasakit na pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo nagkasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas ang Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para siya sa lahat. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan, pagkasang sumisilay, ang muling pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas kay aming natitiyak, kamatay na ilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo bukas ng buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupundi sa iyo kadakilaan. Ikaw ang bumalan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo palala mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisa ang sa loob na maging hanggang, kinuha niya ang pinapa, pinasalamatan kanina, pinagatihan niya yun, piniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inakandong para sa inyo." Ganun din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Piniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at pinitin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang iba. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng langit. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niliyaanin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong nilarapan na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tamahalin mo iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kasi ni Francisco na aming Papa, at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Talang Kapamilya. Lalahanin mo si Teresita na ginawa mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binigan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na may makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hulay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipag-iwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pag-ibig ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Baba
araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapulihan habang pagkailanman amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, maraming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, nagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumayin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napapalad ang mga inaaniyahang ibahagi sa piling ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng mga Panginoon sa iyo. Hindi sa kailangan ng kailangan. Opo, kaya lang sarili sa pagkakataon.
Manalangin tayo. Ang maraming mapamahal, inilagap ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa manalabigin. Ipagkalubong sa Teresita ay makapakinabang sa hapag ni Cristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, nagpasawalang hanggan. Amen. Sa dali po tayong magsupo, ay po natin ang mensahe ng Panginoon. Umaga po. Magandang umaga po. Magandang araw sa atin. Sa ngalan po ng aming pamilya, ng aming magkakapatid, ako po ay pusong nagpapasalamat sa inyo. Iba't ibang pamamaraan ng pagpapadama ng inyong pakikiramay sa amin. Sa awan ng Diyos, nailangas namin ang isang taon ng pagtulog sa tulong ng inyong presensya at pananalanan. Naway ang pagbabang magsasa ito ay hindi maging modyan ng pagtigil sa ating pagkunika at pananalangin para sa yumaong namin sinanay Tesla. Pagkus, maging paalaala ito sa atin ng ating obligasyon na patuloy natin pakikiisa sa mga nauna na sa atin sa paghahangad na tunay nga makapilin natin ang buong may kapal at kampi ng kanyang awa, kapayapaan at pagmamahal sa kanyang kaharian. Muli po ang aming pasasalamat at pangako ng panalangin para sa bawat isa. Pagkatapos po ng misa, sandali po. Pagkatapos po ng misa, ang ating tayo po'y magbabasbas sumandali sa buntot ni nanay at ni tatay. Diyan na po yun sa malapit. At pagkatapos po ay yung mga pari, pwede na po kayong kumain kasi sila po'y babalik sa Manila. At yung iba naman po, yung mga kailangan na rin pong kumain, sige po. Pero mayroon po Rosario Cantada. Ang Rosario Cantada, yan po ay opisyal na panalangin ng simbahan para sa mga pumanaw. Pero dito sa lugar na ito, dito po sa Ablan, Cavite, iba yung kanilang Rosario Cantada. Mayroong kanta talagang kantada. Mayroong mga Latin, Espanyol, na pinagsama-samang mga dasal. Kaya maganda tayo rin po ay makiisa. Para kapag narinig nyo yung kanilang pag-awit, para bang tiyak na yung patay ay pupunta sa langit. Kaya kapag kayo may kaaway, kantahan nyo agad ng kantada para makarating agad sa langit. Joke lang po yun. Pero tama yung sabi kanina ni Brother Christian, obligasyon natin na lagi po nating ipagdasal ang lahat ng mga pumanaw, hindi lang si nanay, lahat ng mga pumanaw sa atin. Alam nyo minsan, meron ko akong nabasa. Sabi doon sa isang nabasa ko, marami daw mga kaluluwa sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo daw, nahilig tayo mag-assume na ang mga patay ay nasa langit. Di ba kapag may patay, ano sinasabi natin? Nasa langit na siya, wag mo na siya kalalahanin. Dahil lahat tayo, ganun ang ating paniniwala, we don't pray for them anymore. Kaya po, ang mga kaluluwa sa halip na nakakarating sa langit sa pamamagitan ng dasal, nandoon sila. Mayroon silang reunion sa impyerno. Kaya po, obligasyon po natin to pray for them always. Always. Lagi po natin silang ipagdarasal. Huwag niyo po yung kalilimutan. At tayong nasa lupa, magpakabot. Kaya maraming pong salamat sa ni Brother Christian at sa mga kaparian na ngayon po ay narito. Hindi po ako nag-invite sa Diocese of Imus. No, kasi po kapag ako po'y nag-invite, lahat po kayo sa labas. No, kasi ang dami-dami po nila. Kaya masaya rin kami na ang kabahagi namin sa special na ito, unang araw ng aming moving forward after the sad passing on of nanay, ang kasama namin ay yung mga vocationists. Pwede po magpalakpakan natin. Sila po ay mga kapatid ni Brother Christian sa kongregasyon. Kaya salamat po na kayo po ay narito. At muli po, pagkatapos nito,
magbabasbas, magdarasal, hindi may kakain, at lahat po pagkatapos ng dasal, sama-sama po tayo magsasalo-salo, tuloy ang buhay. May namamatay, ganun talaga. Pero tuloy po ang buhay, tuloy ang pangarap, tuloy ang pagsisikap, lalo tayong magpakabuti, huwag tayong susunod agad. Amen. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At isa'y naihandog na humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, pakibuhan yung mga bulaklak at yung kantina, pupunta tayo sa pagpapila.